Good morning guys. Kasabong lasong guys pinadaw sa aking mga followers, aking mga viewers, lalo na sa aking mga subscribers dito sa aking channel YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ako og konting tips sample prueba sa inyo tungkol sa lahi sa isa ka manok sa linyada nga mula noon na kapanahonan hanggang ngayon tinangkilig pa rin. Ito siya ang linyada nga limon. Babae ito siya ang ipagpatuloy kong palakihin, gagamitin kong materialis para sa inyong mga baguhan. Ang linyada nga limon, kahit saan kayo magtanong sa mga malaking breeders, kilalang kilala ang dugo nga limon. Hindi ka totoong magmamanok, hindi ka totoong magpapalahi ng manok kapag hindi mo kilala ang dugo linyada sa limon. Kasi tinangkilig to ngayon mula dati pa. Kayang ako itong limon ko, ni crucis ko ito sa ibang linyada. Halimbawa, ang sweeter na lalaki, iparis mo dito sa limon. Ang mga anak, mga bandirado, kung sweeter iparis mo sa limon. Iyan tinawag na limon sweeter. Kung gagawin natin kunting kabuhayan man lang ang pagpalay natin ng manok, mabilis mabili kapag ang manok mo kulay pula, bandirado, tinawag og limon sweeter. Yan ang pinakabigay kong tips sa inyong mga baguhan pa lang. Parang hindi kayo lugi sa ginagastos nyo. Kasi mas advantage, madaling matipuhan, madaling mabili sa namimilig manok. Kapag ang manok mo kulay pula, bandirado, ikumpara mo sa mga itim-itim o puti. Mas advantage sa mga kulay pula nga bandirado, mabilis mabili yan sa namimilig manok. Yan totoo. Pinaggalingan ko na yan. Pinagdaanan ko na yan sa pagbinta ko ng manok kasi ako nagpalahi, nagbibinta din ako ng manok. Kayang alam ko na ang proseso, kaya ginawan kong content video para sa inyong mga baguhan, parang mapanood nyo ang aking mga content video dito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV, makakuha kayo konting idea parang gagawin yung pangdagdag sa kaalaman nyo sa pag-alaga ng manok sa pagpalahi. Kasi hindi dito pwede nga palahing-palahi lang tayo tapos hindi mabili nga kulay o linyada sa manok. Ang limon, kung iparis mo to sa mga kilso, pwede sa puti iparis ang limon. Ang daming pwedeng mapagparisan ang mga kalabasan, maganda, mahusay ang kalabasan sa mga resulta sa magiging anak. Ang limon, wag lang yung pagparisin tulad ko. Ang kapwa limon na linyada, kailan parisan mo yan sa ibang linyada na mga hindi mababa, kasi itong mga limon kasi may kababa. Kung paparisin mo ang parehas na dugo nga limon, maglabasan na ang mababa na tapos maliliit na ang mga pangatawan. Luging-lugi na tayo sa ginagastos natin yan kasi ayawan na sa namimili sa manok. Ang manok mo mababa pa tapos maliliit pa ang mga pangatawan. Pinakamaganda talaga sa pagpalahi natin ng manok na ang kalabasan sa mga sukat sa mga manok din nating alagaan yun sakto sa sukat. Yan ang totoo. Hindi oversize. Kailangan dapat medium size ang pinakamaliit sa atin. Huwag na yung mas liliit pa sa medium size. Yan ang pinaka-importante. Ang hinahabol natin sa linyada sa manok, ang pagparis-paris natin sa linyada sa tinatawag ko limon. Ang limon, dito pwedeng pagparisin na parehas na dugo nga limon na ipuro mo kasi lalabas ang mga maliliit nito. Mababa. Ang ganda, ang nakaganda sa limon, kung parisan po ito ng sweeter o kaya kilso, pwede sa tawag nito mga maklin o anong linyada pa kasi sa kadami ngayon na dugo. Pero lagi nating tandaan, pangalan lang na iba-iba yan, pero nagaling pa rin yan sa mga original dugo, kagaya ng limon, mga original mga kulay sa mga manok. Kailang ang nagpangalan yan ang nagpapalahi na tulad ko. Nagpangalan ako ng sweeter gray, ako na nagpangalan dahil pinagparis ko ang sweeter na babae at saka yung regular gray ko nga talisay, katinawag ko ang mga anak og sweeter gray. Lalo na yung mga anak na babae nga talisay nga anak ng sweeter na babae, balik ko sa ang mga talisay, tinawag na talaga yung mga sweeter gray, mga balik sa ama. Yan ang dapat nating tandaan na dito sa pagpalahig manok, parang hindi tayo malulugo sa panggastos. Planuhin natin, pag-isipan natin mabuti kung anong pagparisin natin na
linyadasis ka manok sa babae lalaki nga ang kalabasan yung sakto sa sukat. Yan ang pinaka-importante. Kasi dito sa pagpalahig manok, kailangan marunong tayong mag-isip, ni plano natin kung alin ang maganda nagpaparisin para ang kalabasan mahusay, maayos, maganda ang kalabasan sa mga pangatawan, madaling magustuhan sa namimilig manok. Yan ang totoo dito. Hindi tayo mapag-iwanan sa ibang nagpalahi, nag-alaga mga quality din na manok. Hanggang dito muna ako kasabong. Bukas uli naman ibang topic ipapaliwanag ko sa inyo. Kung magustuhan niyo itong aking mga content video na i-upload dito sa aking channel YouTube Leo Kasabong TV, sa hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe naman, paki-share din para at pag-share niyo sa aking mga videos, malaking tulong yan sa ating mga kapwa baguhang mahilig din mag-alagag manok, magpapalahi. Malaking tulong yon, makakuha kunting idea kung mapanood nila ang aking content video. Yan lang, tingka uli, bukas uli. Bye-bye.